Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 24, 2025 at lumaban naman kahit papano yung index natin. May konting buntot si PSE pero drop pa rin siya ng negative 0.16%. So mahina, sobrang hina. Ramdam nyo ba? Ayaw gumalaw ng mga alaga natin maliban sa mga trending stocks natin. So 6,108.72 yung closing po natin pero net foreign sell pa rin. So wala na eh. Binibilang natin na net foreign buy last week. So another 370.52 million net foreign sell. So yun pa rin naman yung nababasa ko na dahilan. So corruption sa Pilipinas. So lumalala kasi di ba ang nadidiin lang ngayon si Senator Joel Villanueva at Jingo Estrada, di ba? So parang may nabasa ako kanina, 6 daw yung senador na involved. Siguro doon sa pagsisingit ng mga funds o yung mga, ano ba yun, tawag nila, MEP, yung mga wala naman sa pinag-usapan tapos nagsisingit sila ng mga projects. So, yun yung pinagmumulan daw ng corruption. And then, sabi ni Pampilo Lacson, ba't di nila ibawal yung mga insertions na ganon? Ewan ko. Pero dapat pa rin mahabol talaga natin kung sino yung mga, yung mga involved doon para malinis yung government natin and then magkaroon ulit sila ng tiwala and then papasok ulit yung foreigners dito sa Philippine market natin kasi very bad yun senators mismo involved sila. Okay, so yun yung general sentiment sa market natin. Sa global market mahina, so nag-drop din sila kagabi pero parang magbabounce kayo yung US market pero Europe at saka Asian markets medyo mahina. Ganun din sa cryptos. So bumabagsak din yung kanilang mga price action. So pero at least dito sa Philippine markets, meron yung mga high flyers talaga na umakyat pa rin kagaya ni Mega White. Ayan. So Mega White yung pinakauna sa listahan natin, nagkap siya ng another parang touring na to 8.48%. So meron siyang 369K net foreign buy. So siguro marami nag-aantay dun sa kung tama yung nabasa ko kahapon, merong upcoming na 50% dividends tong si Mega White. So wala pa siyang sinabi kung anong date yon pero parang yun yung plano niya. Kaya tingin ko, yun yung reason bakit kahit overbought na yung stocks natin, parang tori na yung galaw, umaakyat pa rin siya. Pero pag sinukat mo, more than 50% na yung spike niya, di ba? So sukatin ulit natin mamaya. Okay? So pangalawa, MRC, hindi na natin nasakyan to. So halos makabalik na to si MRC natin. So nag-up siya ng 4.0%. Binobomba talaga. May volume talaga si MRC. So meron siyang 178.96K net foreign buy. Tapos si OGP, nag-up naman siya after na spike kahapon. Nag-up siya ng 1%, pero meron siyang, ayun ko, ang takbuhan na to, 12.77 million net foreign sell. Okay? So SCP, pinag-usapan ulit, pero nag-drop din to, negative 3.19%. So 5.17 million net foreign buy. And then, isa sa mga movers natin, wala dito sa trending stocks sa PHA. Ayan, so medyo makyat siya ng 8.29% and then meron siyang 178K net foreign buy and then si Plus natin laglag kahit na binalita na yung yung South Africa ba sa Africa yung application na naman niya doon. So hindi pa pinapansin ngayon si Plus. Negative 2.03% and meron siyang 1.08 million net foreign buy. Kasi talagang walang foreigners sa market natin. Si GT Cup kung nakita nyo, nag-drop. Ang lakas ng drop niya, 6. So yung mga big caps, umabot siya ng 6% na drop kanina. Ayan. So ang dami sa mga big caps yung lumagapak for today's trading po natin. Ayan. Very bad kasi yung sentiment sa government. Okay? So ito yung ating mga trending stocks. So disclaimer ulit sa mga nandito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag nyo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. And kung gusto mo is join ka dito sa trading committee natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets o gusto mo ng mga katropa dito sa trading. Meron po tayong dito. Okay? So meron dito and then doon sa Patreon channel natin. So sa mga subscriber,
Viewers, maraming salamat po at nanonood pa rin kayo. Kahit na medyo pangit pa ulit yung galawan ng market. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. So, aral na lang tayo. Yun na lang magagawa natin. Basic indicators, technical analysis, unless malakas yung risk mo. Kasi yung mga gumagalaw, yung mga sobrang taas naman na. Ayan, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSC stock market studies natin. Okay? Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin. Subscribe ka lang. So, abangan mo, may bago tayo ulit dito kay Probit. Ayan. So, Probit kasi, minomonitor natin ngayon. So, last time, meron tayo dito. And meron tayong upload na gagawin para dyan sa mga another token na launching siya. So, wait mo na lang. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page. So, pili ka na po para updated ka sa mga posts natin. Alala ko tuloy si Saldi ko. Umuwi daw from US so punta Singapore and then ngayon papunta sa Spain. Meron bang ano doon? Parang may asylum ba doon? Kaya doon siya napunta. Okay, tapos yung mga eroplano niya, grabe naman sa dami, 4.7 billion. Tapos syempre, mahal ng gasolina noon, di ba? Kada isang flight niya. So, buhay prinsipe pala si, ewan ko kung may negosyo siya, di ba? Pero based sa mga hearings, allegedly, di ba? Doon daw galing. Ayan. So, anyway, maganda panoorin nyo mamaya. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market and yung Twitter. So, dito na yung pinaka-summary natin. Okay, so ito muna. Tignan natin yung galawan. Wala pa rin Talagang wala. Mahina yung galawan ng majority ng stocks kasi hindi umakyat. So negative 0.16%, pabagsak pa nga yung mga ibang stocks natin, especially sa mga blue chips, di ba? So mapula lahat. Ayan, mapula pala lahat. So ang tinamaan dito is si industrial may 0.34 at saka si property may 0.37%. So very bad. Another 370.63 million net foreign sell sa market. So namatay ulit yung mga nagpapaakyat ng price action natin. Okay? So summary naman ng blue chips. So grabe yung laglagan din, no? GT Cap, baka opportunity to, no? Negative 6.9% na drop. Pure Gold, minus 2.88 plus minus 2.03, SMPH, minus 1.48, and then si IRIT nasama na rin, negative 1.37%. Tapos dito sa mga winners, Emperador 3.23, Avoites 2.93, Ali 1.14, ayan, buti pa si SCC, no? Saan si DMC? Mula si DMC. SCC plus 1%. So yan na lang inabangan ko sa mga big caps na stocks natin. Okay? So nung alas 2, ganun pa rin. So GT Cap talaga at saka SMPH yung pinaka-drop natin. Okay? So dahil balita ni Plus, kaya lang wala namang effect mga ka-Plus. Okay. So ibang news, corruption, sabi ni Inquirer business na yan, ha. So corruption was spoil investors' appetite. Wala nga naman talaga appetite ng mga big caps natin. Megawide, buti pa si Megawide, shares reach 2-year high. Tapos, Robinsons Land completed yung kanyang block sale. Ito yung may discount, di ba? So, kaya nag-drop yung price action niya. DigiPlus files online gaming license application in South Africa. Its second international market after Brazil. Ayan. So, panalo. Si Plus, kaya lang walang may gusto. Global push, DigiPlus I South Africa entry as Philippine online gambling. Review continues. Plus ulit. Noong alas 12, medyo balance pa siya. Oh. So, nasa 4% lang si JT Cap. And then, verde ulit si Plus kanina. Okay. Ayaw talaga. Alas 11, mas marami yung blue chips. So, nagverde pa pala tayo kanina, no? Ayan, no? So, mas marami yung blue chips kanina. 11, Macro Asia joint venture with Pinces Julian Corporation for the development and operation of food commissary in Cordoba, Cebu. Ayan. So, ito pinost ko para makita natin gaano kayaman yung mga DPWH engineer natin. Si Henry Alcantara, ito yung mga sasakyan nila.
600, 670,000 ha. So medyo matipid pa si ano si Sir Henry, si Bryce 35 million no. So laki. Dami nilang pera. JP 18 million, John Michael Ramos 2 million, Ernesto Galan 3.8 million. So doon na napunta yung mga bis sa ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas. Ayan, kawawa naman yung ano. Nag-bis tayo ng ano diyan. Kasi yung mga employees sa Pinas. Kasi pag OFW walang dito sa ano ibang bansa yung tax. So yung mga diyan sa Pilipinas, ayan, yung mga 30% na tinatanggal buwan-buwan, diyan na po napupunta sa kanila. Ayan. Plus, okay. Which owns is seen as the top candidate to acquire City of Dreams from Melco Resorts. Okay. So decliners kanina umaga. And then opening. Okay pa naman siya sa opening. Oh. Okay. Nabuhos na lang siya during the trading day. Share buyback si OPM Fruit, SM, Ali, and then Costco. Alter, para may good news to, is acquiring two wind projects in Quezon Province. Ayan. Share buyback si Ali. All 86 funds industrial lots in Batangas and Cavite. Okay? So Del Monte, di ko napansin si Del M. Suspension lifted, Robinson sells block of RCR. Okay na yan. Alter acquires two large wind projects and then Megawide increases maximum dividend. Okay. Hindi pala niya sinabi na merong 50% na dividends. Yung allowable na maximum dividend niya from 30% ginawang 50%. Pero siyempre, ang interpretation mo doon, baka meron siya ibigay na 50% na dividends. Wala pa yung balita, pero baka. Diba? Kaya, diretso yung ano, pinaka-price action niya. Okay? So, panalo yung mga traders ng Mega White. Okay? So, yun po yung mga balita natin. Konti lang. Puro kina Bryce Hernandez yung ano, yung lumalabas sa feeds ko sa Twitter. Okay po. So, yung ating Patreon channel ulit, patalasa sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito kung gusto yung guide sa trading sa market po natin. Okay? So, ngayon, punta tayo dito sa index. Medyo lumalaban naman siya kung blue chips index ang usapan. Pero alam natin, mahina talaga kasi net foreign sell, hindi ganun. Or rather, wala siya net foreign buy. So, retest tayo na 6,000 pa rin. Yun pa rin yung pakiramdam natin sa kanya kasi nawawala pa rin yung foreigner. So, mangyari sa kanya, nag-lower high tuloy si ano, which is very bad. Okay, hopefully may double bottom o triple bottom na yan. No? Pag nag-touch ulit ng 6,000, kasi wala eh. 370 million net foreign sell, di ba? So, mahina. Okay. So, very bad. So, ang range natin ngayon, from 6,000 to 6,300 na lang muna. Last time nilalagay ko sa 6,500 pero wala. All lots naglabasan kasi yung mga foreigners natin. Okay? So dito tayo sa mga winners ng market. Si Megawide, nangunguna pa rin. Ayan o, parang Torre. So 8.48%. Si PHA, so nagbe-breakout 8.29. Del Monte, umakyat siya kahit wala siyang volume, 6%, di ba? So panalo din siya kahit papano. EI 5%, nagbe-breakout. MRC, ito nakabalik panalo yung mga namulot. 4%, tapos si FNI, walang volume. So 3%, may volume na lang. Now, 2.3%, si Double Dragon, 2%, and then si Emirates. Oh, tapos na yata yung bosan kay Emirates, 1.34%. Okay? So dito naman tayo sa mga nabusan. Si Cole nanguna. Trap si Cole Ayan. So negative 7.41. JT Cap, ba't kaya laki ng drop na ito, no? Negative 6.9 si Birit. Meron pa. Hindi pa tapos. Minus 6.3%. Manako, pabagsak na lahat ng bigat. Minus 5.63 si SCP, minus 3.19. Mukhang pagod na. Nickel, minus 2.89. And then, AP, minus 2.51. Bell, minus 1.78. Kinain na rin ni Bell yung, yung gains niya ng mga nakaraan. Ayan. Wala na kasing masyadong epekto yung ano eh. So, antayin na lang siguro kung kailan na matutuloy yung kanilang bentahan ng City of Dreams Manila. Okay? So, nagkaano pa si plus ng solid yung tangible na casino.
para mag-divest, di ba? Makapag-divest siya. Okay? So, silip tayo ng konti dito sa global markets. So, based dito sa galawan, mapula sila kagabi. Pero gustong bumawi ngayon. So, S&P Futures, 0.12%. Dow Jones minus 0.03. Nasdaq, 0.26%. Okay? So, European stocks, laglag. Asian stocks, laglag din po. Karamihan. Okay. Very bad din. Tapos sa crypto, lumalaban na ngayon okay, mas marami pa rin yung mapula. Okay, lumalaban siya. Bitcoin 113K, Ethereum 4.1K, XRP 2.88, BNB 1,000 na siya, panalo. Tapos si Sol 212, drop pa yan si Sol. Tapos si Dodge up ng 1.12%. Okay. So mukhang lalaban mamaya yung galawan sa cryptos natin. So balik tayo dito and then quick review ulit dito sa mga trending stocks po natin. Okay, so nahin ko na yung pinaka-winner natin, Meg White. Congratulations. Yung mga diamond sa kanya, panalong panalo yung galawan ni Meg White. Laki So diretso pa rin. Ay tumigil no. So nag-up na siya ng 60%. O lampas na siya doon sa kung mamibigay siya ng dividends na 50%. So RSI, halos RSI 90 pa rin. Parang may gusto siyang i-fill the gap dito. So taas na natin dito ng 4 na, no? Hindi na yata kaya ito kasi ng Fibonacci natin eh. So subukan ko ulit. Baka meron tayong makita. Okay, so mas mababa ng konti. 3.85 yung sinasabi na extended Fibonacci. Meron ba range dito? Fill the gap daw muna. Yun yung pinaka niya. Tapos ito yung trading range sa ngayon. Yan. So from 3.1 to 3.85. So yan na lang pinaka-support natin kasi nag-retest din naman siya last time dito sa 3.5. So grabe no yung RSI level natin nasa 90 na. Ayan, kaingit naman yung mga Merong hawak na Mega White. Congratulations. Parabolic yung indicators natin sa MACD at saka RSI formation. So nag-close tayo 3.58, 8.48% and meron siyang 369K net foreign buy. Okay? Next, sa mga bumabawi, buti pa sila-sila na lang yung gumagalaw dito. So, bumabawi si MRC. Okay, panalo, nakabalik na. So, mukhang susundin yung mga nandito sa 1.14. Ayan, uptrend na yung itsura ng price action. Tapos ito pinaka-trend natin sa kanya last time. Okay? So, balik. Balik sa uptrend si MRC. Laki ng pinaka-trading range niya. So, simula sa bounce area niya dito, so nag-up na siya ng more than 11%. Panalo yung mga sumalo. Kailan kasi in-expect ko sa kanya last time, another drop dito sa MA 100 last time bago siya mag-bounce ulit. Pero isang candle lang, nakabawi na kaagad si MRC natin. Ayan. So, bullish na ngayon yung itsura ng mga RSI natin. So, above siya dito sa bullish level natin, RSI 50. And then, nag-start na rin mag-recover yung pinaka-MACD formation niya. Catalyst, wala. Wala tayong catalyst dito. So, nag-close 1.04. Ang alam ko lang, malaki yung volume niya talaga. Nasa 37 million sa mga penny stocks natin, diba? So, meron siya, piso na, above piso. Meron siyang 4% na gain and 178K net foreign buy. Okay? Next, yung winner natin kahapon, OGP, lumalaban pa rin. Nagsiso ba to? Tingnan natin. Hindi masyadong pumatok yung mga mining stocks niya na. Okay. So, ito ba yung wala tayong makita din sa Fibonacci natin kasi taas ng niya price action. Okay. So, balik ko yon. Lumalaban pa rin naman siya eh. So, ito yung pinakamalapit niya. 26.2. Malaki yung range niya, no? So, medyo parabolic kasi yung price action natin. Okay? From 23 to 26.2. Ayan, meron pa. So medyo buhay pa siya. RSI 83. Sagaran na rin yung RSI level natin sa kanya. Watch out na lang doon sa mga bagong pasok para kay OGP. Pero siya yung flavor of the month, no? Si Top, tingnan natin si Top. Okay, medyo mahina na si Top. Nagdi-distribute na yung nanalo sa kanya. Nagtitrade din kasi sina Bryce. Ayan. So, anyway,
based dito sa galawan niya, mukhang okay pa naman. So 1% gain lang, 25.2 yung closing niya and negative 12.7 million net foreign sales. So hindi na nila kailangan mag-trade kasi nasa hundreds of millions yung pera nila. Okay. Next, SUP. Okay, nag-pullback na si SUP natin. Pangalawa o pangatlong red candle na nakita natin dito sa bandang taas. So, pinakamalapit na support, MA20. Pero kung bibigay pa rin siya, meron siyang konting support dito sa 16 pesos. Okay, kala ko didiretso to. Kasi may gap to, di ba? May pinag-usapan natin. Laki ng gap na yan. Pero anyway, dahil sa magandang galawan niya, nasa 89 billion na yung pinaka-market cap. So, nag-close tayo 17 minus 3.19% and 5 million net foreign buy. So, medyo nagko-correct na rin yung itsura na RSI at saka MACD formation natin. Medyo pagod na yata si SCP natin. And then next si PHA, bagong pasok na trending stocks. Maganda yung galaw. May volume kahit pa paano para sa mga penny stocks. Pwedeng-pwede na yung kanyang volume. And magre-retest ulit tayo dito sa 0.25. Ayan, uptrend na rin. Yung galaw niya, nakabalik siya dito sa uptrend channel natin. Okay, ito yung walang net income pero pumipitik na galawan. So, nag-close siya 0.2350. Up siya ng 8.29% and meron siya 178K net foreign buy. Okay? So, yun na lang po. Pinaka-trend channel natin, RSI 50 and yun nag-recover yung MACD formation natin. Okay? And then lastly, C+. Wala, pababa ulit C+ natin. Mukhang magre-retest pa ng MA20. So, dami ng catalyst pero wala, hindi siya pinapansin. So, antay na lang tayo kasi hindi siya yung flavor of the month. So, nandito lang siya sa RSI 50 pero bumabagsak ng paunti-unti yung price action. So, tingnan natin. Hopefully, hindi siya maging lower low. Kasi may chance mag-lower low yung price action niya, di ba? Ito, low, 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 and then another low. Ayan. Pag nag-break ulit sa MA20, ayan, takbon ulit dito sa bandang support level natin. Okay, so too early to say kasi ang daming catalyst. So anyway, tingnan na lang natin for the coming few days po. So ganyan na lang muna. Hindi muna ako maglalagay resistance. Mukhang ayaw pa niyang bumalik dito sa 32 pesos. So 24.1 yung close, negative 2.03% and meron siyang 1.68 million net foreign buy. Okay? So wala, malamya yung galawan ng market natin. So iniinda pa rin niya yung yung corruption sa Pilipinas. So anyway, pero dapat good news na after siguro ilang araw kasi mapaparusahan na kasi naman yung involved doon sa mga flood control projects po na issue. Okay, so yun na lang muna. Antay muna tayo, foreigners. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. May vlog tayo dyan. For the coming few days, Palaboy Trader, Facebook page, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.